Yan, mula Luzon, Visayas at Mindanao, binabati po namin kayo ng isang mapagpalang hapon sa ating mga mag-aaral mula po sa senior high school, junior high school, mga guro, mga magulang, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Narito po kayo sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Yan, Tutor Angel, meron ka na ba nakikita dyan na ating mga live audience ngayon? Hello! Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Ayan, nagsisimula ng ating live at nakikita natin na nandito na nga ang ating mga mag-aaral. Nariyan na si Jamaica Lorilia. Magandang hapon daw. Magandang hapon din sa'yo. Tutor Irvin, nakikita ko rin dito si Krisha sa Balsa. Magandang hapon din daw at nandito rin si Gretchen Neis na bumabating ng magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga mag-aaral mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo nga ngayon ay nasa ikalawang aralina ng ating ikalawang markahan. At Tutor Irvin, ano ba ang kapanapanabik natin na tatalakayin ngayong hapon na ito? Yan, Tutor Angel, para sa ating paksa ngayong hapon, ang pamagat nito ay sitwasyong pangwika sa social media. Ngayon na alamin natin or kukumustahin natin kung ano ba ang kalagayan ng ating wika specifically sa ating mga social media. Kaya naman wag na natin sigurong patagalin pa ang ating diskusyon. Para sa ating unang gawain, alamin muna natin kung ano ba ang ilan sa mga kasanayang pampagkatuto at mga tiyak na layunin. Tutor Angel, ano ba ang mga dapat nilang asahan ngayong hapon? Tama ka dyan, Tutor Irvin. Nung nakaraang linggo nga, natalakay natin. Una na nating tinalakay ang sitwasyong pangwika sa medium ng radyo at telebisyon. At ngayon, na ibang lunsaran naman ang ating kukumustahin, yan ay walang iba ang social media. Narito ang ating mga kasanayang pampagkatuto at ang mga tiyak na layunin. So para sa ating kasanayang pampagkatuto, inaasahan na natutukoy ng ating mga mag-aaral ang iba't ibang paggamit ng wika sa nabasang pahayag mula sa mga vlog, social media posts at iba pa. At para sa mga tiyak na layunin, una, nakikilala ang paggamit ng wika sa pamamagitan ng social media post, blog at iba pa. Ikalawa nating tiyak na layunin na ipaliliwanag ang wastong gamit ng wika sa blog, social media posts at iba pa. At ang panghuli, nagagamit ang wastong paraan ng pagpapahayag sa paggamit ng wika sa mga blog, social media posts at iba pa. So ito ang lahat ng mga inaasahan nating mas lilinang o matatamo natin pagkatapos ng ating pagtalakay at pagkatapos nating maisakatuparan ang ating mga gawain. Kaya naman, Tutor Irvin, tingnan muna natin bago tayo tumungo sa ating pagtalakay. Parang dumadagdag yata ang ating mga live viewers dyan sa ating comment section. Yan, no? Batiin ko muna ang aking mga mag-aaral mula sa City of Bacoor National High School Salinas. Nandiyan ang mga mag-aaral ko mula sa 9 Justice, 9 Diligence, 10 Mabini at Mayniliang 10 Aguinaldo. Hello sa inyo. Batiin ko rin yung mga mag-aaral natin na nandito. Mula naman ito sa Grade 11, Dalton PCSHS. Yan, meron din tayo mula naman sa Tanjay City Science High School, 11 Dalton, si John Rosal. At meron din tayo dito mga ilang mga mag-aaral mula din sila sa Tanjay City Science High School. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Tutor Angel, meron ka pa bang mga nakikita dito na hindi ko nabanggit? Ayan, nakatutuwa, Tutor Irvin. Meron din tayong mga makakasamang mga guro na nakikita ko nagko-comment. Andyan si Ma'am Shishe Tablada na nag-mention ng kanilang mga mag-aaral na manood na nga sa ating live session ngayon. Meron din dito si Sir Melcor Diamse. Magandang hapon po, Tutor Irvin at Tutor Angel. Nakatutok po kami sa inyong programa sa hapong ito. Si Tutor M po ito mula sa Aliaga National High School. Hello po, Tutor Melcor, at sa lahat ng ating nanonood ngayong hapon. Kaya naman, yaman lang din na nandito na kayo at kasama namin.
gusto ko kayong kumustahin o gusto namin kayong kumustahin ni Tutor Irvin. Kaya bilang pagsisimula at bilang paghahanda ng ating pagtalakay, gusto naming alamin, ano ba ang inyong kasalukuyang emosyon sa oras na ito? Lalo na ngayon, nakapanapanabik ang ating tatalakayin, Tutor Irvin, social media. Click na click to sa mga bata natin ngayon, ano? Dahil halos lahat, mula umaga hanggang hapon, gamit na gamit ang social media. So meron po tayo ditong emotion check-in kung saan makikita ninyo meron tayo ditong mga kulay at sa ilalim ng bawat kulay ay may mga tiyak na emosyon. Tingnan niyo po ano ang inyong partikular nararamdaman sa hapon na ito at i-comment nyo sa ating comment section kung nasaang kulay kayo. Halimbawa, ako, Tutor Irvin, ako ay handa ng matuto. Kaya ang emosyon ko ay nasa luntian, kaya maaari kong i-comment sa ating comment section ang luntian. Ikaw, Tutor Irvin, nasaang kulay ang nararamdaman mo ngayon? Pwede bang makigaya rin? Ako ay nasa luntian ding bahagi at nararamdaman ko ang kasiyahan, ang pagiging masaya sapagkat nakikita ko na marami tayong manunood ngayon at dahil maraming manunood, panigurado na marami rin ang makikinabang para sa ating session ngayong hapon, Tutor Angel. Mukhang meron ako nakikita dito ng mga nagko-comment na ilan. Sabi ni Julius Dimla, Tamudlong, sinasabi niya na siya raw ay nasa luntian, Tutor Angel. Oo. Ayan, nakikita ko din dito, Tutor Irvin, si Jamaica Laurilia. Katulad natin, siya din daw ay nasa luntian. Gayon din si Francine Makalinaw. Luntian, ayos lang po. No, nakatutuwa, halos lahat sila ay nasa luntian zone. Kaya naman, Tutor Irvin, sigurado ako na handang-handa na sila para sa ating unang gawain na inihanda para sa kanila. Ano ba ang kanilang gagawin, Tutor Irvin? Yan, syempre, para alamin natin ang ilan sa inyong mga prior knowledge or kundi man mga inyong pasumalang pagkatuto doon sa ating paksa ngayong hapon, ay bayaan na nyo magkaroon muna tayo ng isang maikling gawain. So babasahin ko ang panuto mga mag-aaral, pakinggang mabuti. Ang mga puzzle at paglalarawan sa ibaba ay tumutukoy sa mga icons na ginagamit natin sa mga social media. Kilalanin mo kung ano-ano ang mga ito. Paano kaya nagkakaiba at nagkakatulad ang gamit ng mga icon na to? Isulat sa patlang ang iyong kasagutan o kaya isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, Tutor Angel, mukhang nakikita ko na handa ng ating mga mag-aaral kung ano ba ang mga puzzle na ating ipapakita sa kanila. Simulan na siguro natin, Tutor Angel. Tama yan. So, i-comment lang sa ating comment section ang inyong mga mahuhulaang mga sagot. Yan. So, para sa ating unang icon, hayaan niyong basahin ko ang paglalarawan, Tutor Irvin. Sabi dito, ang icon daw na ito ay bilog. No? Ang hugis ay bilog at mayroong 4 na kulay. Ang mga kulay na ito ay ang asul, berde, dilaw at pula. Ano kaya ang icon na ito kung isasaayos natin ng puzzle? Tingnan nga natin ang mga sagot ng ating mga mag-aaral. Comment na, ano kayang icon? Sikat na social media site ito o search engine sa internet. Ano kaya ang icon na ito? Tutor Irvin, may nakikita ka na bang sagot? Yan, oo. Unang-una nga dyan sa listahan natin si Mark Nico Casimiro. Sinabi niya na ito ay Google. At sinabi rin ni Jamaica na aking mag-aaral, sinabi niya na ito daw ay Google po. Maging si Maurice, Jamila Villanueva, Julius Dimla, Syra Jane, Francine May, Kate, Veronica, at saka si Jamaica Laurilia ulit. Yan, sinasabi nila na ito daw ay Tutor Angel Google Chrome. Yan ang ilan mga sagot nila. Meron din nagsasabi na Google, meron naman nagsasabi na ito raw ay Chrome. Yan, Tutor Angel, ano ba ang tamang sagot? Ayan, so wala nang iba, tumpak na tumpak kayo. Ito ay patungkol sa icon na Google. O kaya tama din, tinatanggap din natin ng Chrome o Google Chrome. Tutor Irvin, ano naman yung pangalawa nating icon dyan? Yan, para sa ating pangalawang icon, mga mag-aaral, basahin ko yung ilan sa mga description na nakalagay dito sa ating screen, no? Para sa pangalawang bilang, may hugis na biluhaba na may kulay pula at araw na puti ang icon na ito. Yan, ano kaya itong social media, no, na part na to? Ano kaya itong website na kadalasan nating nakikita na meron daw arrow na color white, no? At
alam ko, Tutor Angel, na patok to sa ating mga mag-aaral. Yes. Ayan, meron ka na ba At live nakikitang tayo dyan sumasagot? ngayon. Yes, Oo, live meron ka tayo na sa ba? website na yan ngayon. Tutor Tama, ito na Angel, nga, meron nakikita ko ba? na. Nakikita ko na si Mark Nico Casimiro. Ang sagot niya ay YouTube. Gayon din sina Jamaica, Jamila, si Christine, si Francine, at marami pang iba. Lahat sila ay sumasang-ayon na ito nga daw ay ang mahiwagang YouTube. Tingnan nga natin kung tama. Ayan, magaling. Kilalang-kilala talaga nila ang YouTube dahil ito ang pinupuntahan nila pag gusto nilang manood, Tutor Irvin. Okay, para sa ating ikatlong icon, medyo kahawig ito ng YouTube, ano? Pareho silang pula. Pero, sabi dito, ang icon daw na ito ay nakukulayan ng kulay pula at mayroong letrang P sa gitna. Ano kaya ang website o social media app o social media website na ito? Yung may titik P sa gitna at kulay pula din. So, maaari nating sabihin, no, isa itong clue kung saan nagsisimula ang pangalan ng social media website na ito. Ayan, Tutor Irvin, may nakikita ka na bang tamang sagot? Ako kasi meron na akong nakikita eh. Ako rin, at umaapaw na no, yung ilan sa mga nagsasagot. Ang sabi dito ni Maurice, Sampang, ito daw ay Pinterest. Sabi naman ni Christine, ito daw ay Prezi. Sabi naman ni Francine, Jamaica, Christine, Jamila, Christian, Jewel, Edmar, Julius, Zaira, Maze, Sir Ray, at marami pang iba. Ang kanilang sagot, Tutor Angel, ay walang iba kundi ang Pinterest. Tama ba sila, Tutor Angel? Ayan, napakagaling naman ng mga mag-aaral natin. Tamang-tama sila. At kaya naman, para sa ating huling icon, Tutor Irvin, ano nga ba ang paglalarawan? Ayan, hindi sila mahihirapan dito kasi alam ko na patok sa kanila ito. Basahin ko yung description, Tutor Angel. May letrang F sa gitna at hugis parisukat na kulay asulang icon na ito. Ano kaya ang tamang sagot, Tutor Angel? Meron ka ba nakikita dyan na nagsasagot na mga mag-aaral natin? Siyempre, no? Alam na talaga nila ito. Kaya nandiyan, nakikita kong sumasagot ang aking mag-aaral na si Jamila Villanueva. Sabi niya, Facebook. Andyan din sina Jasmine Dorado, mga mag-aaral ko mula sa Sampaguita High School. Sila Mark, sila Duke, Andre, lahat sila sumasang-ayon na ito ay Facebook. Tignan nga natin. Okay, aba, napakahusay naman talaga at nahulaan ng ating mga mag-aaral ang 4 na mga social media websites sa talaga namang gamit na gamit at sikat na sikat sa panahon ngayon. Tama ba, Tutor Irvin? Yan, oo, tama ka dyan, Tutor Angel. Kaya naman siguro, Tutor Angel, wag na natin pang patagalin pa ang ating pag-aaral ngayong hapon, no? Simulan na natin ito sa simpleng pagtatalakay kung ano ba ang ilang kahulugan ng social media. Pero bago yan, Tutor Angel, alamin muna natin kung ano ba ang kaugnayan ng cellphone sa ating pag-uusapan ngayong araw. Ayan, tama ka dyan, Tutor Irvin. At mga mag-aaral, nababasa nyo nga sa inyong screen ang isang salita na nakatitiyak ako at sigurado ako na alam na ninyo. At baka nga, meron pa kayo nito, no? Halos lahat no, ng tao ngayon ay meron ng pag-aari ng tinatawag natin na cellphone. Alam niyo ba na sa pang-araw-araw na buhay natin, hindi na talaga natin may iwasan na pagkagising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi, ay nagagamit natin ang ating mga cellphone. Bakit kaya? Siguro dahil maraming mga magandang dulot ang cellphone sa ating buhay. Kung mapapansin natin, Tutor Irvin, ano, lahat ng mga ginagawa natin ng physical dati, yung ginagawa natin na actual, halimbawa, yung pag-shopping natin sa mga department store, sa mga shopping store, pwede na natin gawin ngayon sa ating cellphone. Yung pag-order natin ng mga pagkain sa restaurant na dati pinupuntahan talaga natin, ngayon pwede na tayong umorder gamit ang ating cellphone. So napakarami ng mga bagay na napadadali ng ating mga cellphone. Kaya't halaga na ang pagkakaroon ng gadget na ito sa ating buhay. At ngayon nga na tayo ay nag-aaral, no, sa technical na pamamaraan, sa digital na pamamaraan, ay malamang ang ating mga mag-aaral din ay mayroon na ng ganitong uri ng technological invention.
At isa rin 'no, sa mga mahalagang dulot ng cellphone ay napapanatili nito ang koneksyon natin kahit pa sa mga tao na malayo sa atin. Nagagawa nating malaman yung mga balita, yung mga bagay na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa ating cellphone. At, kung titignan natin, lahat ng nagagawa natin sa cellphone ay ika nga instant 'no? Kaya naman ngayon, bakit ko sinimulan ang ating pagtalakay sa pangalan o sa katawagang cellphone? Dahil ngayon kukumustahin natin, ano ba o kumusta na kaya ang paggamit o sitwasyon ng wika sa makabagong kagamitang ito? Dahil halos lahat ng tao gumagamit na ng cellphone. Pero kumusta kaya yung paggamit natin ng wika? Akma pa ba? Tama pa ba? No, ang paggamit ng wika dito? Um, Ngayon, upang masuri natin at malaman natin ang lagay ng wika sa virtual na mundo ng cellphone at ng mga kahalintulad pa nitong teknolohiya tulad ng mga laptop, ng ating computer at ng iba't iba pang mga technological invention, mahalaga muna siguro, Tutor Irvie, na malaman at maibahagi natin sa ating mga mag-aaral ano nga ba ang kahulugan ng tinatawag natin na social media bilang lunsarang madalas nating ginagawa o ginagamit sa ating mga cellphone. Kasi 'di ba ang mga cellphone natin ngayon hindi na lang natin nagagamit sa text messaging. Ang pinakamalaking paggamit natin ng cellphone ay para makagamit tayo ng tinatawag natin na social media. So Tutor Irvine, ano ba yung tinatawag natin na social media, no? Yan, salamat Tutor Angel. Siyempre, ang social media ay masyado na siyang kilala, no? Palasak na to na termino, lalo na sa panahon natin sa ngayon. Bakit mga mag-aral? Mm. Kasi tayo ay nakapaloob na doon sa tinatawag nating digital era. Okay? Pag sinabi po nating digital era, ito na yung panahon na kung saan nire-required na or hindi na lang basta, hindi na lang siguro basta once ang concept ng cellphone, no, Tutor Angel, kundi ito ay kasama na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero ngayon, dahil ito ay nakapaloob doon sa concept ng digital literacy, mahalaga mga mag-aral na alamin natin kung papaano ba natin magagamit ang social media para mapayaman at mapayabong pa ang ating wika. Pero bago tayo pumunta sa diskusyong iyon, alamin muna natin kung ano ba ang basic na definition ng social media. So pag sinabi natin ng social media, ito ang tawag sa kinahihiligan natin sa internet. Okay? Sapagkat dito ay may mga aplikasyon na maaari mong magamit kung gusto mong malaman ang mga tao, gusto mong malaman ng mga tao ang nangyayari sa iyo. Okay? So kung mapapansin ninyo mga mag-aral doon sa etymology mismo ng salitang social media. Okay? Pag sinabi nating social, ito ay kinoin doon sa isang term na kung saan ay patok na patok or alam natin na socialize, makipag-socialize. Okay? Ano ang ibig sabihin ng makipag-socialize? Sa Filipino, sinasali natin ito bilang makipag-ugnayan sa iba, makipag-kapwa-tao. Okay? So ngayon, nilagyan ng salitang media. Social media. Ano naman po ang ibig sabihin, sir, ng social media? Dito pumapasok ang konsepto ng teknolohiya. Okay? So nakikipag-ugnayan tayo sa kapwa natin, nakikipagpalitan tayo ng mga kuro-kuro, nakikibalita o nakikipagkumustahan tayo sa ating mga kapwa gamit ang teknolohiya. Okay? So yun ang ibig sabihin ng social media. Pero baka maitanong ninyo mga mag-aaral, bakit ba kailangan tayong dumaan or mapunta sa ganitong yugto ng panahon na kung saan ang kamustahan na ay nagaganap sa virtual na mundo? Mga mag-aaral, isa itong manifestasyon na ang ating mundo ay nagkakaroon ng invention. Okay? Pag halimbawa merong invention, pumapasok din dyan ang konsepto ng innovation. Okay? At ang isang bansa na merong inobasyon, malalaman natin na ang isang bansa na merong inobasyon kapag halimbawa nade-develop niya yung ilan sa mga bagay na dati ay imposible pero nagiging posible. Okay? Posible. Yan, okay. Para mas palawigin pa natin ito, tignan nga natin ano ba ang mga social media or mga social networking sites na nasa isip ninyo.
Okay? Tingnan nga natin habang binabasa ng ating mind meter ang inyong mga nasa isip, alamin nga natin kung ano ba ang mga patok na mga social networking sites or kundi man mga social media na nasa isip ninyo. Okay? Tutor Angel, reveal mo na kung ano ba ang ating nabasa ng ating mind meter. Ayan. So dito, meron nga din muna akong nabasa ditong comment, Tutor Irvin. Sabi ni Mark, ang nasa isip daw niya na alam niya ang social media ay Facebook. So makikita natin, nangunguna yan sa ating listahan. At ano pa yung mga kasama natin dyan, Tutor Irvin, na mga social media applications or social media sites? Siyempre, Tutor Angel, maliban sa Facebook na alam natin na naging tanyag noong 20s, kilalang kilala din sa panahon natin, lalo na sa panahon natin ngayon, no, Tutor Angel, ang YouTube, na kung saan ito yung nagiging platform ng ating ilang mga kapwa Pilipino para kumita, no, para kumita ng mga pera, kundi man ay makapagbahagi din ng kanilang mga kaalaman. At nandiyan din pumapasok ang Messenger, Viber, Skype, Twitter. Ilan lamang ito sa mga paraan para tayo ay makipag-ugnayan din sa ating mga kapwa, lalo na itong Messenger na gamit, lalo na ngayong online learning, no? Lalo na ngayong remote learning, na kung saan ginagamit talaga natin ang Messenger para makipag-ugnayan sa ating mga guro, sa ating mga kaibigan, at marami pang iba. Kaya naman, Tutor Angel, mula dyan sa konsepto na ating tinalakay, kumustahin na natin ngayon kung ano ba o kamusta ba ang wika sa social media? Ano ba ang patok ngayon sa social media, Tutor Angel? Ayan. So ngayon nga na nagkaroon na tayo ng kaalaman gamit ang ating mind meter at sa pagko-comment ninyo ng ilang mga sikat, pinakapamilyar at pinakagamitin na mga social media websites na inyong pinupuntahan. Mahalaga na kumustahin natin paano ba nagagamit ang wika sa mga sa pangkabuuan sa lunsaran ng social media. So pwede nating tignan ang paggamit ng wika sa iba't ibang aspekto. Unahin natin sa usapin ng pagkuha ng impormasyon. Alam naman natin, 'di ba, sa panahon ngayon kapag gusto nating makasaliksik ng mga madaliang impormasyon, ang madalas na kaibigan natin diyan at pinupuntahan natin ay ang Google, 'di ba? Nagre-research tayo. At kung mapapansin natin, sinasabi dito na hindi daw lahat ng impormasyon ay madaling makuha, lalo na kung ito ay nakasulat sa wikang Filipino. Kailangan mo pa ring haluan ng Ingles kapag ikaw ay nagsasaliksik. Totoo naman ito na may mga pagkakataon na kapag tayo ay nagre-research, minsan kapag ang gamit nating wika ay nakawikang Filipino, limitado lang yung mga resulta nating nakukuha. Kumpara kapag ang sinasaliksik o tina-type natin sa search engine ay nakawikang Ingles, mas marami, no, mas malawak yung mga resulta na ating nakukuha. Dahil ang social media o ang internet sa pangkalahatan ay nakadisenyo sa paraan na ang wikang Ingles ang pinakapangunahin na wika. Dahil ano ba ang ating universal language, 'di ba? Ang wikang Ingles. At ang gumagamit ng internet ay global, hindi lamang ito pang partikular sa Pilipinas. Kaya ang pinaka-default o ang pinaka-pangunahin, no, na wika na mas malawak ang search results ay nasa wikang Ingles. Gayunpaman, meron pa rin naman tayong mga pagkakataon na pwede nating magamit ang wikang Filipino sa sasaliksik natin, no? Hindi naman as in zero search results ang makukuha natin. Mas limitado nga lang kumpara kapag tayo ay nagsaliksik gamit ang wikang Ingles. Kung papansinin naman natin, kung ikukumpara natin sa text messaging, ang paggamit natin ng wika sa social media ay ginagamitan natin ng tinatawag natin, Tutor Irvin, na code switching. At kung babalikan nga natin sa mga nakaraang pagtalakay natin, ang code switching, ito yung ating paggamit sa dalawang wika, no, nagkakahalo o halo-halo o nagkakasabay ang dalawang wika sa paggamit natin ito sa isang pagkakataon. Halimbawa, yung mga taglish natin dyan, di ba? Minsan naghahalo-halo. Halimbawa, pag nagre-research tayo, pwede nating sabihin, paano mag-download ng movie? Diba? Minsan ganun tayo nagre-research sa Google. Magkahalo, kailangan pa nating paghaluin ng Filipino at Ingles para mas maging tiyak
yung gusto nating hanapin sa internet. So, ganito ang kadalasang nagaganap sa mundo o sa aspekto ng pagkuha ng impormasyon sa mundo ng internet. Ngayon, tignan naman natin sa aspekto naman ng paggamit ng wika. Kung sinasabi dito na walang magsasabi sa'yo na mali ang gramatika mo, hahayaan ka na gumamit ng mga makabago o mga emerging words na tinatawag natin na pose, kumusta, eklabu, channeling, lodi, petmalu, SML, IDK, lol at marami pang pagpapaikli ng mga salita. Kapansin-pansin ito sa iba't ibang mga paskil o mga post ng mga kabataan o kahit nga of all ages na ngayon, Tutor Irvin, di ba? Kahit yung mga lolo't lola natin, natututo na rin ng mga Gen Z terms o yung mga pagpapaikli, yung pagdadaglat natin ng mga salita natin, no? Nagbabago ito. Patunay ito na ang wika natin ay dinamiko. Nagbabago, umaangkop sa kasalukuyang henerasyon. At sabi dito, bagamat ang social media natin ay kumbaga bukas para sa lahat, walang rule o walang panuntunan ang social media na dapat pag magpo-post ka ay correct grammar ka, no? Hindi stricto ang social media. Kumbaga ang social media ay walang filtering machine na kapag mali ang grammar ng ipo-post mo ay hindi nila ipapaskill. Siguro sa ibang websites, pero sa pangkalahatan, tulad ng Facebook, sa Twitter, sa Instagram, pag wrong grammar ka naman, 'di ba? Hindi naman sinasabi ng Facebook na you can't post this one because you have wrong grammar, 'di ba? Or you have grammar lapses. Wala namang ganong sistema ang mga social media site, no? So, kaya sinasabi dito, walang naglilimita sa atin o walang nagsasabi sa atin na mali ang gramatika natin. Sa makatuwid, ano ang ating bottom line dito? Malaya tayo sa paggamit ng wika natin sa ating social media, no? Dahil ang social media nga ay nagiging lunsaran natin para sa ekspresyon ng ating sarili. Kung papaano mo gustong i-express ang sarili mo, malaya ka. Basta ang mahalaga lang, wala kang natatapakan na ibang tao. Halimbawa natin dito, Tutor Irvin. Sabi dito, ang pahayag daw na mahal kita, madalas ay sinusulat natin sa Ingles na I love you, sapagkat ito raw ay mas naiintindihan ng nakararami sa mundo ng social media o kung minsan ay nagiging ILY na lamang o larawan ng puso. Ganyan kabilis ang takbo ng mga salita sa mga kinagigiliwan nating social media accounts. Sa makatuwid, yung mga pagpapahayag natin, yung mga ekspresyon natin, paikli na ng paikli. 'Di ba? Ano ba yung mga halimbawa, Tutor Irvin, na alam mo na mga pinaikling mga salita ngayon na dati, mahahaba naman o buo naman ang paggamit pero ngayon napaiikli na. Meron ka bang alam diyan, Tutor Irvin? O yung mga mag-aaral natin baka yung mga mag-aaral natin diyan baka merong alam diyan? Ano yung mga kadalasang nababasa ninyo o baka nga kayo mismo ay gumagamit ng mga pagpapaikli na ito tulad nga ng ILY, yung mga daglat ngayon, Tutor Irvin, ano ba yung mga halimbawa ng pagdadaglat ngayon? Yan, syempre. Kapag may mga catshot kayo. Pasok na pasok dyan, Tutor Angel, yung concept ng SKL at saka SML. Yan, alam na alam niya ng mga ating mga mag-aaral. Ito yung share ko lang or share mo lang. Okay? Itong mga terms na to, kadalasan itong ginagamit para halimbawa meron kang gustong sabihin doon sa isang group chat or kundi man sa isang kaibigan mo, pero ayaw mong magmukhang parang pangit yung transition o pagpasok mo, ilalagay mo yung concept ng SKL or kundi man ay SML. Para ang maging dating ay nagbabahagi ka lamang ng bagay or naranasan mo. At hindi naman in-expect na o hindi naghihingi ng kapalit na parang kapalit na mensahe din mula doon. Tugon. Yan, mula doon sa iyong sinabi. Meron ako nakikita dito, Tutor Angel, na ilan sa mga mag-aaral natin na nagbibigay ng halimbawa nila. Sabi ni Jana Lay B. Franco, sinabi niya, IFY, I feel you. Yan. Sabi rin ni Pauline Evaristo, LMYSM. Ano kaya ang meaning nun, Tutor Angel? Meron ka, I miss you so much. Tama ba ako? Kung yun nga ba ang meaning nun, Pauline? Yan. Sabi naman ni Jamaica, LOML po. Love of my life po. Yan. Masyadong kadalasan talaga tungkol sa pag-ibig, no? Diba? Sabi din ni Thea Zamora, SKL po, at saka
OTW. Ang OTW na ang totoo ay nasa bahay lang naman, nasa bahay pa lang naman. Pero ginagamit natin ang OTW na ang ibig sabihin ay on the way. Meron On ka pa the ba way. nakita Yan. dyan, Tutor Angel? Yes, actually napakarami pa no at tuloy-tuloy pa yung listahan natin, Tutor Irvin. Pero ang maganda dito, aware at pamilyar ang mga mag-aaral natin kung paano nga talaga ang paggamit nila ng wika sa social media. Kaya naman, Tutor Irvin, ano kaya ang pangunahing tanong natin batay sa mga binahagi ko na mga aspekto na pwede nating tignan sa usapin ng paggamit ng wika sa social media? Yan, nandiyan pa ba si Tutor Irvin? Ayan, mukhang nawawala si Tutor Irvin. Pero sabi dito, ang pinakapangunahing tanong daw natin ngayon, paano kaya tayo makasasabay sa mabilis na pagbabagong ito? At ano ang sagot, Tutor Irvin? Paano daw tayo makakasabay? Nawawala pa rin si Tutor Irvin. Okay, ang sagot daw dito, sa pamamagitan niya ng pagpapayaman, lalo sa ating wika. Pero ang tanong ngayon, madali kasing sabihin, o payamanin natin, paghalagahan natin yung wika natin, gamitin natin sa social media yung wika natin. Pero sa totoong buhay, alam ko na at alam din ninyo, medyo mahirap. Bagamat ang wika nating sarili nating wika ay ang wika ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi naman 100% ayan, mukhang nawala si Sir Irvin. Pero sabi dito, no, meron tayong mga maliliit na bagay na pwedeng gawin para maipapakita natin yung pagpapayaman natin ng wika sa mundo ng social media o sa mundo ng internet. So ano yung mga partikular na pamamaraan na ito? Ayan, nagbabalik si Tutor Irvin. Ayan, Tutor Irvin, narito na nga ang mga partikular na pamamaraan. Ano daw yung una, Tutor Irvin? Ayan, dito nga pumapasok ang concept ng wikang Filipinong diksyonaryo. Ito ay ilan sa mga paraan para nang sa gayon ay mas mapayabong pa yung ating wika, specifically sa Filipino. Kasi kung mapapansin nyo, sa pag nagsasearch tayo sa internet, ang kadalasan na pinakatugon no, para tayo ay makapagsalin lalo na sa Filipino ay ang Google Translate. Okay? So medyo nahihirapan tayong makakuha ng pinakamagandang source ng Filipino dictionary sa Filipino. Okay? Pero alam ko meron ata ang University of the Philippines, kung hindi ako nagkakamali, Tutor Angel, ang UP Dictionaryo na maaaring magamit ng ating mga mag-aaral. Pero sa pamamagitan ng diksyonaryo kasi, ano ba yung pinaka-purpose kung bakit mahalaga na magkaroon tayo ng wikang diksyonaryo na magagamit talaga natin? Kasi kapag merong diksyonaryo, ibig sabihin, nandito yung compilations ng mga salita na kung saan ay mas mapapayabong yung ating talasalitaan. Kasi ang unang tendency mga mag-aral kapag halimbawa wala tayong maayos sa diksyonaryo ay mahihirapan tayong makahanap ng pinakaangkop, no? Angkop na salita na gagamitin natin para sa isang sitwasyon or kundi man sa isang post natin. Kaya mahalaga na pinapayaman natin yung ating wika at nape-preserve ito sa pamamagitan ng mga diksyonaryo. Yan. Tutor Angel, meron pa bang iba pa? Ayan. So, bukod sa mga diksyonaryo ng wikang Filipino, mahalaga din na maglagay tayo no, ng mga accessible, ng mga libre, na mga akdang pampanitikan na pwedeng basahin, pwedeng pakinggan, at pwedeng gamitin ng ating mga netizen o yung gumagamit ng ating social media. So, yung mga kwento kasi, di ba, na hindi naman natin madalas na nababasa sa mga libro kasi wala tayong access sa mga libro. Ngayon, pwede tayong gumawa ng pamamaraan para maitampok natin yung mga akdang pampanitikan na ito sa ating internet. Sa katunayan, halimbawa sa aming klase, nag-upload kami sa YouTube ng mga malikhaing pagkukwento namin ng mga iba't ibang kwentong bayan, no? Ng mga alamat, ng mga kwentong bayan, mga mito na sumasalamin sa kultura ng mga Pilipino. So bahagi ito ng pagpepreserba ng ating panitikan. So pwede natin gawin yan. Tapos kung mayroon tayong alam, i-share natin sa mga kaklase natin, no? Ipaalam
ipakialam natin sa ibang tao na, uy, magandang kwento ito, pwede mo itong basahin. O kaya naman, pwedeng tayo mismo ang maghanap. Kung hindi natin kaya na tayo mismo ang mag-upload, pwedeng tayo mismo ang maghanap ng mga credible, mapagkakatiwalaan ng mga websites kung saan tayo pwedeng makamnood, makabasa at makapakinig ng iba't ibang mga akdang pampanitikan sa panitikang Filipino. At ikatlo natin, Tutor Irvin, ano naman kaya ang ikatlo natin? At mukhang nawawala na naman si Tutor Irvin, pero sabi dito sa ating ikatlo, pwede rin daw tayong maglagay ng mga review ng pelikulang Filipino. 'Di ba? May mga pagkakataon nakikita natin sa Facebook habang nag-scroll tayo. Halimbawa nung kasagsagan ng nung sikat na sikat yung Squid Game, 'di ba? Maraming mga tao na talagang nanood ng Squid Game. Pero yung iba na hindi nakakapanood, paano ba sila nahumaling o paano ba sila nainganyo na manood ng Squid Game? Dahil dun sa mga review na nakikita nila na nagte-trending na nagpo-post sa Facebook. So imagine ninyo kung yung mga magagandang mga pelikulang Filipino natin ay nagagawan din ng katulad na review, mas malaki ang posibilidad na marami ding makakaalam ng mga magaganda, no, at ng mga katangi-tanging pelikulang Filipino na pwede na rin nilang mapanood. So kung gaano yung kataas ang pagpapahalaga natin sa mga Pilipino, sa mga pelikulang banyaga, bakit hindi na natin gawin sa sarili nating mga pelikula? At sunod dyan, na pwede rin natin gawin para mapataas ang antas ng paggamit ng wika sa internet o sa social media ay ang patuloy natin na paggawa ng mga vlogs. At yung vlogs nga ngayon, nagbago na, meron na rin tayong tinatawag na vlogs na gumagamit ng ating wika. No? Kapag halimbawa, yung mga vlogs na tinatawag natin, yung mga artikulo, no, yung mga reflektibong sanaysay natin, halimbawa pag naglalakbay tayo sa isang particular na lugar, tas ikukwento natin yung karanasan natin doon, pwede nating isulat ito sa wikang Filipino nang sa gayon yung makakabasa nito ay mamamangha, no, mas mapahahalagahan niya yung vlogs at vlogs mo kasi nauunawaan niya dahil ang wikang ginamit mo ay wikang Filipino. Tama ba, Tutor Irvin? Tama, Tutor Angel, no? Laban na laban ang aking internet ngayong hapon. Sana ay naririnig pa rin ako dyan. Okay. Ayan, so medyo nawawala-wala pa si Tutor Irvin, pero ang tanong natin ngayon, tanong. Batay din sa mga ibinahagi naming mga tiyak na pamamaraan, ang tanong natin, Tutor Irvin, ano ang nakalagay dyan sa ating screen? Yan, sabi dito sa tanong para sa ating mga mag-aaral, may magagawa ba ako? Yan ang tanong kasi mula doon sa ating mga tinalakay na pagkamusta sa ating mga social media bilang isang mag-aaral. Ano ba ang epekto nito sa'yo? Ano ba ang maitutulong mo? Siyempre, nandyan ang konsepto ng pagkakaisa o yung tinatawag natin na tayo ay kinakailangang magkaisa para magamit ng maayos sa lahat ng pagkakataon at magtulungan sa pagpapalaganap ng wika sa mundo ng internet. Okay? So mahalaga na gamitin natin ang ating wika kasi ang unang paraan para mas mapayaman at mas ma-preserve yung ating wika ay yung mga tao na gumagamit nito. Okay? At hindi natin nahayaan na maging isa tayo sa dahilan para mamatay ang ating mga wika. Okay? Kaya mag-aaral, hindi lamang ito basta simpleng tanong para sa atin. Isa din itong mahusay na refleksyon na dapat nating pag-isipan sa mga susunod pang yugto ng ating pag-aaral. Okay? Kaya naman, Tutor Angel, siguro maganda na mula sa ating pagtatalakay ay magkaroon muna tayo ng isang pagtataya. Okay? Na nakalagay sa bahagi ng pagyamanin. Tutor Angel, ano ba ang gagawin ng ating mga mag-aaral? Ayan, so bilang bahagi nga ng pagpapalalim ng inyong natutuhan sa araw na ito, gising-gising na mga mag-aaral namin dyan, mga live commenters natin dyan, nasa bahagi na tayo ng pagtataya at meron tayong babasahin at uunawaing mabuti na maikling teksto. At ang gagawin nyo lamang ay pipiliin ninyo ang titik ng tamang sagot at isusulat ito o ititipan ninyo ito sa ating comment section. Ayan, simulan na natin
siguro sa ating unang bilang, ano kaya ang una nating paglalarawan? At bibigyan namin kayo ng 10 segundo para ikomento ang inyong mga kasagutan. Okay, para sa unang tanong. Ito raw ay isang platform sa internet na karaniwang sa salitang Ingles nagkakaintindihan ang lahat. Ulitin ko, isa itong platform sa internet na karaniwang sa salitang Ingles nagkakaintindihan ang lahat. Ito ba ay titik A, pahayagan, B, radyo, C, social media, o D, telebisyon? Ang inyong 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Tutor Irving, tignan mo nga sa ating comment section, meron na bang nagsasagot? At dahil tapos ng oras nila, Tutor Irving, ano ang kanilang mga sagot? Yan, so umuulan dito ng titik C, Tutor Angel, at karamihan sa ating mga mag-aaral ay isa lamang ang kanilang mga sagot. Ito raw ay titik C. Yan, tignan nga natin kung tama ang napili ninyo. Tumpak na tumpak dahil ito nga ay ang social media na kanina lamang ay kinumusta natin ang kalagayan ng wika sa mundo nito. At ang ating ikalawang tanong, Tutor Irvin, ibigay mo na yan. Yan, para sa ating pangalawang katanungan mga mag-aaral, bayaan yung basahin ko. Malaki ang naitulong nito para sa mga taong nawalay sa pamilya dahil sa pagtatrabaho lalo na sa mga mag-aaral na kailangan ng agarang kasagutan sa kanilang mga asignatura. Ito ba ay titik A, Internet, titik B, Microsoft, titik C, Netflix, at titik D ay YouTube. Okay? So tingnan nga natin ang inyong mga sagot. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sa inyong mga kasagutan. Yan, Tutor Angel, ano ba ang pulso ng ating mga mag-aaral ngayong hapon? Ano ba ang kanilang mga kasagutan dyan? Ayan, kitang-kita naman mula sa mga napa-flash screen natin ng mga sumagot na halos lahat sila ang sagot ay titik A. Bagamat may sumagot ng titik C, pero lahat, kung ibabahagdan natin, siguro 99% sumasagot ng titik A. Kaya naman, Tutor Irvin, ano ba talaga ang tamang sagot? Yan, sige, tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot. Ito ay walang iba kundi ang titik A. Okay, so mga mag-aaral, kung babalikan ninyo yung ating pinag-usapan kanina, di ba? Ang internet ang isa sa pinaka naging malaking invention sa panahon natin sa ngayon dahil sa pamamagitan ng internet ay maaari nating makausap ang ating mga mahal sa buhay kahit tayo ay nasa magkaibang lugar. At kung mapapansin ninyo, ang internet din ang naging solusyon ng ating mga mag-aral para nang sa gayon ay hindi na sila mahirapan na basahin ang sangkatutak ng mga libro para alamin ang isang tiyak na impormasyon. Kaya naman, ang kasagutan sa bilang pangalawa ay walang iba kundi ang internet. Yan, Tutor Angel, ano ba ang ating panghuling katanungan? Ayan, para sa ating huling tanong ngayong araw na ito, saan ginagamit ang salitang netizen? Ito ay umusbong na katawagan sa saan? A, dyaryo, B, radyo, C, social media, o D, telebisyon? Bibigyan ko na kayo ng 10 segundo para itipa ang inyong kasagutan. Sino kaya o saan kaya nagagamit ang salitang netizen? Ayan, Tutor Irvin, tingnan natin ano ang sagot ng ating taong bayan. Saan daw nila ito nagagamit? Nako, Tutor Angel, mukhang nagkaroon ng paghahati-hati ng sagot ang ating mga mag-aaral. Ang ilan sa kanila ay sumasagot ng titik A. Ang ilan naman ay sumasagot din ng titik C. Pero mukhang marami naman ang sumasagot para sa titik C. Ito raw ay galing sa social media. Tama kaya ang kanilang sagot? Oo naman, tamang-tama dahil ang netizen ay ang tawag sa mga taong gumagamit ng social media o pangkabuuan ng internet. Galing ito sa pinagsamang salita na internet, pinaikling internet, naging net, at citizen, naging
tizen. Kaya pinagsama, nabuo ang katawagang netizen na tumutukoy sa mga tao. Tayo yon, tayong lahat yon na naririto, gumagamit tayo ng internet. Kaya tayong lahat ay maituturing na mga netizen. Ayan, magaling! Pagbati sa ating lahat o sa inyong lahat dahil nagawa ninyong masagot ang lahat ng ating katanungan at patunay ito na meron tayong o meron kayong natutuhan sa ating pinag-usapan tungkol sa mga sitwasyong pangwika sa mundo ng social media. Kaya naman, Tutor Ervin, siguro dapat ding magpatuloy ang pagkatuto nila hanggang sa kanilang tahanan. Kaya naman, ibigay na natin ang ating takdang aralin para sa kanila. Ano ba ang kanilang gagawin, Tutor Ervin? Yan, para sa mga mag-aaral, para ito ay madagdagan pa ang inyong kaalaman sa araw na ito. So magkakaroon tayo ng isang karagdagang gawain. Ito ang panuto, sumulat ng sanaysay, sumuri ng isang post sa social media, patunayan na mahalaga ang social media at internet sa ating kasalukuyang buhay. Paano nagamit ang wika rito? Gawin ito sa sagutang papel. Okay, Tutor Angel pa, ano ba ang format kung paano nila ito gagawin yan? Mga mag-aaral, simple lamang. Ang kailangan nyo lamang gawin ay sumulat kayo ng sanaysay. Lalagyan nyo ito ng pamagat, depende sa inyong kagustuhan o pagnanais. Okay? Tapos, matapos ninyong ilagay yung inyong pamagat, ay doon nyo ilalagay yung inyong nilalaman. Ano ba ang gusto nyong sabihin mula sa sanaysay na inyong nabuo? Buhat mula doon sa post na inyong kinuha. Yan. Tutor Angel, mukhang... Merong nagtatanong dito, si Pauline Evaristo, saan daw nila pwedeng ipasa yung mga task na ating ipagagawa? Siguro pwede nating ipapasa sa kanila. No? Nung nakaraan, ang naging paraan ng pagpapasa ng ilang mga mag-aaral ay sa ating mga Facebook account. Tama ba, Tutor Ervin? So ngayon, itong sanaysay na inyong gagawin, kung halimbawang matatapos na ninyo ito, pwede nyo itong ipasa sa aming mga Facebook account. Hanapin nyo lang ang aming mga Facebook. Ako, ang buong pangalan ko sa Facebook ay Angelica Dongke Agunot. Ikaw, Tutor Ervin, ano bang iyong Facebook account? Yan, simple lamang. John, John, Ervin, Cruz Alejo. ALJO. Yan. So pakihanap ang aming mga social media accounts para nang sa gayon ay doon po ninyo ipapasa ang inyong mga kasagutan at syempre ipapaskill natin yan sa ating susunod na episodes kapag halimbawa nakita namin na kayo ay talagang nag-effort sa inyong karagdagang gawain ngayong araw. Tutor Angel. Ayan, 'di ba? Kahit pagpapasa ngayon sa social media na rin. Kaya naman, maraming salamat sa isa na namang makabuluhang pagtalakay at sinamahan nyo kami kasama si Tutor Ervin dito lang sa ating asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe ang YouTube at Facebook page ng DepEd EdTech Unit para kayo ay laging updated sa mga DepEd Itulay sessions natin dito. Muli ako si Tutor Angel. At syempre, Tutor Angel, bago natin kalimutan, huwag nilang kakalimutan na manood para sa ating susunod na episodes, no? Ang ating susunod na mga tutor, andyan ang ating Filipino sa Piling Larang Techbook na pinangungunahan syempre ni Tutor Mina at ni Tutor Roxy sa patnubay pa rin ng kanilang tutor na si Tutor Gibo. Kaya mga mag-aaral ay magkita-kita tayo muli sa susunod na Miyerkules. Paalam! Alam!